Hello guys, magandang araw. Meron ako dito yung ginawang DIY tools na pang-rivet ng ating clutch housing. Turo ko sa inyo kung paano siya binuo. Pero hindi ko maipapakita guys kung paano ko talaga siya binuo. Papaliwanag ko na lang yung sukat niya, paano siya binuo. Ito nga pala is 45 na sprocket, tas angle bar. Hindi ko alam kung gaano kakapal yan, pero makapal. Ayan. Tapos yung baliktaran siya. Ayan, pag dito siya nakaharap, pag dito, sa kabila hindi na nakaharap dito. Tapos nakagitna siya. Ayan, gitna. Kung nakagitna siya, yun. Dito, doon ko siya in-spot. Sa kabila, doon naman siya sa kabila rin, spot. Tapos pantay din lang siya rito sa may gilid na yan, para makuha yung pan. Tapos ang sukat nga naman pala nito is ito. Yan din yung sukat niya. Yan 16 cm. 16. And then yung lapad dito nilagay ko is 19. O pwede rin yung gawing 20. Karon din yan sa taas. Ayan, ganun din yan sa taas. Bali, ang ginamit ko dito guys na thread is yung ganto. May nabili kasi akong ganto, sablay. Ito, pag nilagay mo siya sa timing gear, mabubunot siya, hindi nakasukat itong thread niya na to. Kaya ang ginawa ko, kaysa itapon ko siya, pinutol ko rito yan guys. Kinuha ko to, tsaka yung thread na yan. Mahaba kasi thread nito hanggang dito yan Siya yung nilagay ko dito guys. Dito, ayan. Kung may iba naman kayong magagamit na tornilyo na ganito, o nut na ganito, tornilyo na ganito, mas maganda rin kung meron kayong ibang ganyan. Bali, ang inuna ko dito sa ginawa ko na to, ito. Inuna ko tong angle bar, pinatayo ko yan. Tapos, nung naitayo ko na yan, ito, nag-assemble na ako nito. Bali, ang technique ko dito is gumawa muna ako ng kudrado. Makapal itong bakal na to Nagkudrado ko siya. Kinudrado ko, tsaka ko siya isinalpak. Tinignan ko kung pantay. Nung pantay na, yung inispat ko na, pinulweld ko na siya. Ayan, pinulweld ko na yan. And then, nung napulweld ko na yan, ito hindi ko pa naisukat to. Mahaba pa yan dati. Nung ginawa ko nina, mahaba pa yan hanggang dito. Ngayon, isinalpak ko na siya rito. Kinuha ko na lang yung sentro nito magkabila. And then, nung nakuha ko na yung sentro niyan, inispat ko na, winilding ko na dyan, pinulweld ko na. Pinutol ko na lang dito. Sumukat na lang ako ng 19 parehas. 19. Pinutol ko na yan. Pinutol ko na doon. Pagkatapos nun, dito, nagpatayo naman ako dito. Pinatayo ko siya. Ayan. Patayo ako ng dalawa nito. And then, nung naitayo ko na yan, ito na yung last na inilagay ko. Ayan. Bali ito guys, nung nilagay ko siya ito, wala pang butas yan. Wala pang butas. Tapos, kinuha ko siya. Ginanyan ko. Isinagad ko. And then, minarkahan ko sa ilalim. Minarkahan ko sa magkabilang side. Tapos dito. Ayan. And then, nagsukat ako dito. Di sinukatan ko pa ganon. Sinukatan ko pa ganyan. Tapos nagsukat na rin ako. Ginitna ko na rin dito. Tapos ginitna ko na rin dito. Tapos bumutas ako ng kudrado. Tapos nung nabutas ko na ng kudrado, nasilip ko na yung tamang gitna niya. Nanguha ko ng bearing na 6301, yung gitna ng bearing na 6301. Siya yung ginamit ko dito, yan. Para bilog din yung kanya. Winilding ko. Bale, yun siya sa ilalim, makikita nyo. Hindi siya nakapantay sa ilalim yan. Meron siyang kontil na konti na ginawa ko. Ayan, ayun o. Yan yung mismong bearing, sumagad na dyan. Kailangan kasi meron siyang ganyan, yung ganyan na, yung bearing yan, nakalabas na yan. Welding ko. Bale, yun siya sa ilalim. Ayan sa ilalim. Ayan. Tapos, ito, pukpukan niya. Pwede mo na siya pukpukin dito sa ibabaw. Pag naikuan mo na siya, ilak mo. Ito guys, walang kawala to. Talagang may higpitan mo siya ng kuan. Maganda ang pagkaribits. Nasubukan ko na rin to kanina.
clutch lining. Saktong-sakto may nagpagawa sa atin nung nagawa agad. Ayos at legit tong gantong gawain. Sa mga gusto matuto, panoorin nyo lang. Then, at kahit ulit-ulitin nyo na panoorin para makita nyo at may sarili din kayong tools. Yun lang. Salamat, thank you, at magandang araw ulit.